I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Babatiin ko po ang ating mga kasamahan na nandito ngayon upang ipagdiriwang ang paglabas, pagbago ng Pilipinas. Andito po ang dati nating Pangulo, former President Gloria Macapagal Arroyo. Andito po ang mga ating kasama sa Senado, Senator Jinggoy Estrada, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla. Andito rin si House Speaker Martin Romualdez at ang ibang mga miyembro ng House of Representatives. Andito po ang ating Executive Secretary, Chief Luke Bersamin, at ang ating kalihim na mga iba't ibang departamento na kasama sa kabinete. Andito rin po ang ating mga sundalo, mga commanding general, officers, enlisted personnel ng AFP. At siyempre naman po, delikado ko pag hindi ko tinapos ang ating binuo, ang aking pagpakilala, ang ating First Lady Luis Araneta Marcos. Kasama rin po natin ang ating mga local government officials, my fellow workers in government, our friends in the different religious groups, ang ating napakahalaga na kasamahan, partners in the private sectors, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, noong nakaraang linggo, dumalo ko sa mga parangal at nakipagdaupang palad sa ating mga kababayang taglay na kagitingan ng lahing Pilipino. Sa bantayog ng SAF 44, naalala ko ang tapang ng ating lahi. Silang nauubusan ng bala pero hindi nauubusan ng lakas ng loob. Sa inaugurasyon ng Lung Center of the Philippines, Lung Transplant Program, nakasalimuhan ko ang mga walang takot na mga frontliner natin na sa harap ng rumaragasang COVID-19 pandemic ay hindi nagpatinag. Sa loob ng Barasoyan Church sa Malolos, sumariwa sa aking isipan ang pag-igit ng ating mga bayani na ang kalayaang nakamit ay hindi na maaaring bawiin. Sa pagyapak ko sa ating mga PWD na atleta na naghakot ng medalya sa Asian Para Games, nadama ko ang diwang ng paglulupig sa anumang balikid. Sa pagbukas ng higanteng petrochemical plant sa Batangas, tumambad sa akin na sipag at talino ng mga Pilipino manggagawa at mga nangangalakal. Bakit ko po isinasalaysay itong ngayon bilang pamungad ko na pananalita? Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Tama. Sa negatibismo na tila bumabalot sa ating bansa, na binabaluktot ang ating kakayahang umusbong, ang mga napabanggit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap ang hadlang, kaya nating umunlad at magwagi. Yes. Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Sa mga makakasarili na pilit tayong hinahatak sa landas na tayo-tayo at prinsipyong kanya-kanya, ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay
kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong kumilos. Tama. Sa totoo lang, Tamaan ang sa tamaan. bayang ito, hindi po mabibilang ang dami ng mga katulad nila. Mga tanglaw na di kayang takpan ng kadiliman. Correct. My fellow Filipinos, Tinamaan it is in the dapat spirit of tinamaan. our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. We cannot meet these challenges if no common purpose energizes us. We need to have a vision that moves us forward as a people united, a vision so compelling that it brings out the best in us, one that is feasible that every one of us will invest in. We must restore faith in ourselves by taking stock of what makes us a strong people, a resilient nation. We must dig deep into our valiant past, draw strength from the heroism of our forefathers, and let this heritage of selflessness propel us forward into the future. Malalim at marami po ang ating pinaguhugutan ng lakas. When dreams seem impossible, let us remember that our nation, Asia's first republic, was founded by patriots who were in their 20s, who never wavered in fighting for the freedom that we enjoy today. Because when stakes are high, let us recall how Bataan and Corregidor survivors went and rebuilt a nation whose cities were in ruins, but whose spirits were not. When hard work looms, let us be inspired by the resilience of communities pummeled by typhoons, yet never let this annual stress of nature defeat them. Every generation who came before us was defined by the crisis that tested their mettle and that tried their souls. And as we rebuild, we must not return to a nation as it was before. We must create one that is better. We will only succeed if we overcome the crisis of confidence that clipped our wings long before COVID-19 Walang struck. binasa yan, guys. We have to begin by restoring faith in ourselves, belief in our strengths, and trust in our institutions. Ganyan sa Only katalino. then can we have confidence to bravely confront whatever tomorrow brings. That's my Ang president. balakid na nakakahambalang sa ating pagunlad ay ang kawalang tiwala natin sa ating mga sarili, True. sa ating mga institusyon. Bakit marami sa atin ay napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marupok ang paggalang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Uso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Tama. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayan paulit-ulit na pinangakuan pero hindi natutupad na pangako. Correct. Hindi natin pwedeng sumbatan ang masang biniguna ng maraming beses. True. Kaya ilang beses ko na itatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Tinamaan ang Paano ba tinamaan natin dyan, guys? bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation
and that empowerment will bring. We now have that plan. The Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasa sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli. It enumerates the sectors to which funds should be channeled. What nurturing policies must be planted so that these can contribute to the overall growth that we desire. It lists the infrastructure which we are building better and more. It paints the ideal human development index that we are all working to achieve. Ang Philippine Development Plan, yan ang isa sa mga batayang dokumento kung saan hinangog ang bagong Pilipinas, our brand of governance. Ang bagong Pilipinas ay hindi slogan na basta lang binigkas o bumper sticker na kung saan na lang ikinakabit na ibiniburda sa damit. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Tapos na ang patsi-patsi na plano na iiba-iba na ang nangyayari lang ay nagkakawatak-watak tayo. It is time for bold thinking, accompanied by the strong will to execute it. Tama. As I have said many times, the mandate of the people should be devoted to achieving the grand, not wasted on the petty. Correct. I will not squander the sovereign people's trust by marching and grunting loudly, but staying only in place. Yeah. When what you want is to surge forward, bereft of drama. Tama. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Walang binasa yan. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. Correct. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. To those whose overheated imagination has been poisoned by toxic politics, Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agenda. It is a program of many workhorses driven by the love of country. Yes. The sweeping vision that it brings presents will not automatically come to fruition. It will require for all of us to work very hard. That's my president. Such is not the assigned task of government alone, but it is the duty of every Filipino. Correct. This is not a plan drafted in isolation by those who govern. This is a plan drawn from the inputs of the sovereign. As such, it can only succeed with the people's participation. It can only succeed if the government will demonstrate the fortitude to do the hard work. And for this, I pledge, government will neither ask the people for sacrifices it will not exact first upon itself, nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Correct. That's my president. Daming tinamaan doon, guys, ha? Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubil sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Agoy. Patay tayo dyan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Ang lalago.
Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Correct. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yeah. That's At right, saka President. palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Tama. Tinamaan ang dapat tinamaan. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Saan yung 51 Sa bagong billion? Pilipinas, bawal ang waldas. Agoy. Saan yung 51 billion? Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Malaki Walang yun, parte nito ang kinukupit o sinusubig. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. Ayun. Correct. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Yeah. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Agoy. Halimbawa, imbis na suriin ang isang suliranin sa walang katapusan baliktatan ng mga tao sa gobyerno, bakit hindi lang magkaroon ng konsultasyon sa mga naapektuhan? Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalamidad. Correct. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumbong sapagkat nangangahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang inyong sigasig ay susuklian natin ng suporta of ample resources to move, to communicate, and to solve the problems that we are faced with, including tools to prevent a different kind of stealing. When contents of e-wallets are picked by cyber criminals, when their dirty hands reach our children through computer screens, we will boost the defenses of our people and communities against calamities. More than paying tribute to their resilience, we must provide them with resources. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangangalaga sa kalikasan ang pangunahin nilang pagkakabalahan. The reforms that we envision for our educational system should be showcased in our classrooms. The gist of which is this: a learner with books on their table, a well-trained, highly motivated, well-paid teacher in front of them, teaching a curriculum carefully created to our needs under a setting wired to the digital world. Sa gitna nito, ang sentro ng ating pagsisikap. Isang batang natututo. To learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind
habang mugong ang kanilang mga tiyan. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin upang bayaran ang ating utang sa mga magsasaka at mangingisda. Those who feed the nation, but ironically cannot feed their own family. Nagbabadya ang El Nino, ngunit babahayin natin ang agrikultura ng mga programang nababawas na perwisyong dulot nito. Sisiguraduhin natin na hindi malulunod ang mga pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. We are expanding our irrigable lands. We are increasing farm support across the board for all crops. We are incentivizing urban gardening, including turning idle lands into vegetable plots. We will no longer tolerate smuggled food that impoverishes our domestic producers and puts our consumers at risk. The ultimate objective is to make food affordable to all. And one way to achieve this is to make it accessible to consumers. We are addressing trading and transport bottlenecks. Itinigil din natin ang katotongan sa pagkokotom sa daan at sa pantalan sapagkat ang tong ay nagiging presyong ipinapatong sa mga mamimili. Sa mga barangay, ang kaayusan at kalinisan ay gawin nating tuloy-tuloy. Ang bawat bakanting lupa sa inyong nasasakupan ay gawing halaman at gulayan. Sa mga barangay at SK official, maging modelo kayo ng isang tunay na mabuting mamamayan. May takot sa Diyos, may hiya sa kapwa, at nangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Sa ating mga local government units, ang outstanding performance ng bawat barangay, munisipyo, lungsod at lalawigan ay patuloy na susukatin, kikilalanin at tututukan upang ang bawat sangay ng pamahalaan lokal ay tiyak na magiging epektibo. Sa mga miyembro ng ating kabinete, pangungunahan ninyo ang mga bagong Pilipinas Town Hall meetings sa mga rehiyon. Ilahad ang mga bagong patakaran at mga bagong programa. Ipadama ninyo ang mga pagbabago na ginagawa at gagawin pa ng inyong departamento at hikayatin ang suporta ng bawat Pilipino sa mga patakaran at programang ito. Sa sambayan ng Pilipino, araw-araw tayo mananalangin, pagsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Tama. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Napakinggan niyo po ang speech ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Well guys, kung magtatanong kayo sa bilang ng tao, umabot po ng 400,000 po yan, no? So yan po ang fireworks. Nako, yung audio guys, kasi dito, may music, baka mag-copyright tayo, no? So very strong ang kanyang mensahe, mga kababayan. Natatawa ako kasi may natamaan doon, mga bes, ha? Tinamaan yung dapat tinamaan. Oh, yung mga dyan, ha? Yung ina-underestimate ang Pangulo na walang kakayahan. Talaga lang, ha? Gusto nyo isa-isahin ko yung mga nagawa niya sa loob ng mahigit isang taon. Nakaw, ha? Nasa channel ko yan. Lahat. Nako, hindi man lahat pero grabe. So, yun yung fireworks, guys, ng bagong Pilipinas. Nako. Yung mga, guys, ha? Yung mga, yung kanyang mensahe sa lahat. Talagang malaman, mga kababayan. Ganun pala, guys, katalino ang isang Pangulo, no? Hindi alam niya kung masasaktan ng isang tao o hindi.
Ano lang, very smooth yung kanyang mensahe, pero grabe ang laman nun. Talagang sapol, tago sa puso. Dapat nga, pagkakaisa. Pero sa kabila ng kabutihang loob niya, kabaitan niya, malasakit niya, pagmamahal niya sa sarili niyang bayan, guys, binabati ko siya ng mga guys, yung bagong oposisyon ngayon. Binabati ko siya ng bagong oposisyon ngayon. Yung mga mayayabang, nakikita nila ang Pangulo pero yung sarili nila hindi nila nakikita. Yung natatawa ko doon sa sinabi niyang waldas, yung nagwawaldas ng kaba ng bayan. Nako, parang may tamaan doon, guys. Magkano ba yun? 51 billion, di kayo naloka. Tapos 125 million naubos lang sa loob ng 11 days, di kayo nalok. No? Sabi ko sa inyo, hindi siya, guys, ang tao pala na very well mannered at very disciplinary ng mga magulang niya, na talagang nag-aaral sa prominenteng na paaralan sa Oxford. Ganun pala magsalita, mga kababayan. Hindi siya mahilig magpatama, pero yung sinabi niya, yan po ay payo para sa lahat ng mga Pilipino bilang ama ng bansa. Grabe, no? Ganun pala yun. Pero yung mga taong parang askal kung magsalita, garapal kung magsalita, no? Sinisiraan ng Pangulo sa social media. Sinisiraan ng Pangulo. Tinatapatan pa nga yung itong kick-off rally. Pero alam nyo, sabi nila prayer rally daw. Pero wag kayo, guys, yung prayer rally nila. Hindi pang political rally at saka ang rally nila yung pangbabanat sa Pangulong Marcos Jr. Kaya First Lady, kay Speaker, lahat. Grabe, ang tindi. Mismong kapatid niya pa nga, sinisiraan siya. Grabe. Pinapatamaan, sinabi niya kung ano-ano pinagsasabi sa Pangulo. My goodness. Mas magaling pa siya. Ang tanong, sino naman ng mga dito? Mga buaya sa kanyang gobyerno? My goodness. Ang Pangulo, pinakisamahan niya lahat ng tao sa kanyang gabinete. Lahat yan, guys. May kulay ka man o kulay pula ka man, kulay dilaw ka, kulay pink ka man, or anong kulay ka, kulay green. Lahat yan, guys, kinakaibigan niya. Wala siyang sino-sino. Ganun siya kabait, may malasakit, lahat mahal niya. Pero itong mga ibang tao, grabe. Kung bumatikos, kung manira sa Pangulo. Tapos yung kapatid ni Inday Sara Duterte, nanawagan na mag-resign ng Pangulo. Ang tanong ko, sa anong dahilan? Anong reason? Ipag-resignin mo, tingnan yung daming tao, grabe. Ipag-resignin mo ang Pangulo sa walang kakwentang-kwentang panawagan mo na hindi daw marunong pumapagit na. Ano bang gagawin ng Pangulo? Ang tatanda na yan. Alam nila tama't mali. Tapos sasabihin mo, papagit na ang Pangulo. Ang Pangulo hindi basta-basta pumapagit na. As long as alam niya na yung mga tao na yan na nagkainitan, ang tatanda nila hindi na kailangan advisean yan. Ang pagsabihan nyo, yan si Inday Sara. Diba? Mahilig magparinig Itong mga, sa totoo lang mga kababayan, real talk tayo. Itong mga supporters ni Sara Duterte, talaga namang grabe katuksik ang mga bunganga. Antindi. Ito naman si Sara, dapat pagsabihan niya yung mga followers niya. Diba? Alam niyo, sa ginagawa niyo, paninira sa Pangulo, dyan sa prayer rally sa Davao, malaking malaking kabagsakan ni Sara Duterte sa darating na mga eleksyon. Sabi ko sa inyo yan. Oo, ngayon pa. Tingnan nyo, tinatapatan yung kick-off rally. Sino ngayon ang mas marami? Sino pa ang mas suportahan ng gobyerno? Di ba? Sasabihin nyo, hakot na naman. Bayaran na naman sa ganyang kadami. Wow, mahilig kayo magbibintang. Di ba? Yung pagbibintang nyo, gawain nyo kasi yan Yung mga people initiative, nako, out si speaker dyan, gawain niya ng mga kalaban niya. Tapos binintang sa kanya, style nyo bulok. Basang-basa na yan. Dekada na sinisiraan ng mga Marcoses. Pero walang nangyari, wala kayong patunay. Yun nga ang sabi ko mahirap mag-akusa, magbintang, pero mahirap patunayan yan. Kaya yan, si Senator Amy, pinagbintangan ng pinsan.
Kaya hinamon ni Speaker of the House. Patunayan mo yung allegation mo. Kung siya ang nasa likod ng People Initiative na may bayad-bayad. Alam nyo guys, I agree the People Initiative. Basta walang bayad. Hindi gawa ni Speaker yan. Do you think pag ginawa ni Speaker yan may bayad-bayad sa mga pagpipirma? Ay, makakatikim sa Pangulo yan. Talagang sesermonin niya mabuti ng gusto yan. Hindi niya magagawa at saka very well-mannered din si Speaker of the House actually. At siyempre Harvard ba naman yan eh. At saka guys, very very down to earth magpinsan na yan. Si Senator Amy lang hindi eh. Parang aska lang dating ang ugali. Ikaw ba naman papahiyain mo pa yung mga gabinete niya doon sa Davao? Pahiyain mo pa ang Pangulo. Grabe yung panghihiya nila sa Pangulong Marcos Jr. kay Lisa, First Lady at saka Speaker, lalo na yung Glenn Chong na yan. Grabe yung niya, bunganga niya. Ayan naman tinatawag na unprofessional. Hindi lang mabigyan ng pwesto. Nagmamaktol. Ayun, isa rin ito si dating ES Secretary, si Victor Rodriguez. Grabe, ang tindi niya mga kababayan. Kung manira ngayon sa gobyerno. Napatalsik lang kasi kagagawan mo din. Lalo nitong Attorney Butanding, naku po, antin din niya kung magsalita sa Pangulo. Lalo na kay Speaker of the House. Grabe ang paninira nila diyan sa rally sa Davao. Panoorin niyo yung video nila. Ayaw ko i-upload yun. Ayaw ko. Bahala na kayo manood doon sa video nila diyan sa prayer rally. Do you think yung prayer rally nila pakinggan sila ng Panginoon? Hindi. Babagsak yan sila ng Panginoon pagdating ng araw. Ang sasama ng mga bunganga, ang pag-uugali. Nako, sa totoo lang, alam nyo, majority ng mamamayang Pilipino ayaw ng pro-China, sa totoo lang. May paggising natin, magiging probinsya ng China itong bansa na ito. Ay nako, guys, mayroon akong isang video tungkol dito sa dalawang isla ng malapit dyan sa Subic Bay. Under the past administration na ewan ko kung ano nangyari. But anyway, para sa akin guys, nakakadismaya ng gusto, nakakakanlumo, kapwa mo Pilipino, sinisiraan mo yung Pangulo. Hindi ka nalang tumulong, Vice Presidente ka pa naman din. Pero mo, ito si Senator Amy Marcos, alam nyo, natiis niya ba, na-attempt niya, na pagsabihan ng kapatid niya, mga pinsan niya, inalipusta ng mga Duterte ang kapatid niya. Na-attempt ni Senator Amy Marquez yun. Pumayag siya na ganun na lang nila, ginaganon-ganon na lang nila si PBBM ng mga Duterte. Duterte siblings. Ayan, si Basti na sinasabi niya mag-resign daw ng Pangulo. Saan? Anong banda? Anong reason? Bigyan mo nga ako ng reason, Basti. Baka ikaw na lang mag-resign. Huwag ang Pangulong Marcos Jr. Kung tutuusin, mas magaling ang Pangulong Marcos Jr. kaysa mga nakaraang administrasyon. Totoo lang. Pag-resign mo yung Pangulo. Diyan na lang, Diyan mo lang makikita na nanawagan siya. Sinabi niya sa Pangulo na mag-resign. Diyan mo nyo lang makita. Isa lang ibig sabihin yan. Atat na atat sila ang makaupo sa palasyo. Gusto na lang iupo yan si Sara Duterte. Diyos Maria Joseph. Ano ang pinaka big reason para pag-resignin mo ang Pangulo? Sige nga, Baste. Anong dahilan? Ay sus, Maria Joseph, biro mo, nanawagan sa ganun? Wala daw nagawa ang Pangulo. Ano yun? Diba? Grabe, ang tindi. Bulag ka ba? Bulag ka ba? Sa nagawa ng Pangulo, mahigit 1 taon. Wow! Bulag ito. Hindi sa marunong mag-research ito si Basti. Ito si Basti Duterte. Ang tindi niya kung makapagsalita. Akala mo may nagawa naman siya. Ano bang nagawa mo sa mamamayang Pilipino? Luzon, Visayas at Mindanao. Sige nga. Pag-resignin mo ang Pangulo, sino ka? Para manawagan ng ganyan. Grabe, ang tindi mga kababayan. Sobrang nakaka-imbier na. Yung paninira nila sa Pangulo dyan sa prayer rally sa Davao. Matindi guys. Kung napanood nyo yung video nila, talagang ayaw kong i-update yun. Toxic yung mga pinagsasabi nila. Lalo na si Atty. Ballena, my goodness. Sa totoo lang. Abogado pa naman din, pero parang walang pinag-aralan.
Lahat sila. Tapos nagsigundo mano itong mga DDS sa shit. Wow! Social media. Tapos pinasukan pa nila yung page ng PCO. Nagko-comment sila doon kung ano-ano. Ang kakapal ng mga mga apog, Feeling malinis. Mananawagan kayo mga kababayan. Saan ba napunta ang 51 billion? Ang laking pera yun ng gobyerno. Biro nyo yun? Ang mamamayang Pilipino. Sus, kung magsalita kayo, kala nyo napakalinis nyo. Ayan guys, ang daming tao. Grabe, 400,000 po, bilang ng tao. Yan. Tapos sinabi ng mga nagko-comment, bayaran daw mga yan. Hinakot daw. Wow, gawain ng mga kakampingot yun, nangahakot. Hindi gawain ng mga Marcos supporters yan. Excuse me. Kaya nga, ang hilig nyo magbintang, Yung pagkakabibintang nyo, bintang kayo ng bintang, gawain nyo yan. Huwag nyo ipasa kay, Pangulong Marcos Jr. Lalahanin nyo, dekada ng siniraan ng mga Marcos Joses, pero walang nangyayari. Mag-resign. Sus, kayo mag-resign sa Davao. Di ba? Hindi lahat ng taga Davao ay pro Duterte, excuse me. Tinapatan nyo. Malinaw na malinaw yan Putik, yan, yung prayer nila, paninira kay Pangulong Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. Malinaw na malinaw po yun. Paninira yun sa Pangulo. Obvious naman din, di ba? Nakita nyo yung mga pinagsasabi nila? Grabe. Yun ba prayer rally? Ang sasama ng pag-uugali? Kampo ng may sungay may kagagawa nun. Pag prayer rally, tahimik. Walang mga toxic na mga masasamang pananalita. Ang ibabato mo sa kapwa. Kung talagang makajus kayo, hindi nyo ginagawa nyo yung pambabanat nyo sa Pangulo. Ang papangit ng mga pagsinasabi nila, mga kababayan. Well, anyway, nakaka-embier na yung mga ganong tao, At ang mga Marcos loyalist, tahimik lang, very silent sa mga yan. Kita-kita na lang tayo sa eleksyon. Bagsak natin yung mga yan. Yung mga yung pro-China, yung mga pro-Duterte na senador, bagsak natin yan. Ilagay natin sila sa kangkungan, mga kababayan. Para makita nila, yung makikita nila. At lalo silang masisira sa pinagagawa nila. Yung pambabanat kay Speaker, nakaw. Sa totoo lang, pinapasikat nila si Speaker of the House. Sa totoo lang. Kaya ako, huwag yung masyadong siraan ng Pangulo. Nako. Kasi ang Pangulong nagtatrabaho lamang. Hindi siya namumirsonal. Pero itong mga Duterte, namimersonal, guys. Personalan ang pinagagawa nila. Ganun pala sila. Lumalabas ang totoo nilang pag-ugali. But anyway, kayo na pong bahalang mangusga sa mga video nila, panoorin nyo. Thank you guys for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa ating mga upload videos. Update natin dito, mga magagandang gawain ni Pangulong Marcos Jr. Ayan, daming tao, inggit na naman yan. Kaya sinabi nila, hakot daw, bayaran. Grabe. Grabe ang kakapal ng kukutin nila. Antindi mga besa. Shout out po sa ating mga kababayan na nanonood dyan sa sa grandstand kanina sa kick-off rally. Thank you guys for watching. See you again. Mag-ingat po kayo. Tuloy-tuloy ang support natin sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Walang bibitaw hanggang sa dulo na walang hanggan. Hanggang kay Sandro Marcos. Speaker lahat. Except lang yung isang tao na mismong kapatid, siniraan niya pa. Pinapahiya niya pa sa madlang people. Biro mo yun. So yun guys. See you again. Bye bye bye. And babos. God bless Philippines.